meron tayong makakasama ang ating Lodi. Walang iba kundi si Wow Life TV. So, ngayon, tatanungin natin siya kung anong masasabi niya kay Joanna na nagpakalat ng mga kanigahan tungkol kay Kalingap Ido. Hindi lang ngayon, nung mga nakaraan pa actually, maraming beses na yan niya ginagawa, pero wala pa rin siya, hindi pa rin siya humihinto. Kaya kailangan na niyang aksyonan para naman medyo mahihimas-masahan at maalog ba ng konti. So ngayon, Wow Life. Ay, hello. Sa lahat ng mga Idsinians, Kalingap. Pero guys, yun o, bago tayo magsimula, shoutout po sa lahat ng mga Idsinians. Salamat sa mga naka-subscribe sa akin, sa mga naka-support. Siyempre, bago tayo magsimula guys, sa ating balitaktakan ngayon, sa pagbigay ko ng opinion in a nice way. Shoutout kay Joanna Angeles na. Suportahan natin buong team Kalingap, Val Santos Matubang, Kalingap Rap, Kalingap, Kalingap Rap, Atid na Vlogs, sa lahat ng mga Kalingap charity vloggers, Kalingap partners, Kalingap reactors, suportahan po natin. So, ano ba yung tungkol kay Joanna Angeles? So, kagabi, parang hindi natulog actually. Hindi, ay wag ka magulo eh. Oo, ganun na nakakaano. So, parang hindi siya natulog kagabi dahil sa sleepers issue nga na ayon nga sa kanyang caption ay binigay kamo kay M yung sleeper na nung nakaraan ba yung in-unboxing ni Kalingap Ido, yes, yung kulay blue na slipper. Wait lang, bago ko sagutin yan, tanong ko dito kasi itong si Joanna, ito yung nasasabi ko, Joanna, hindi kita ibabash dito pero real talkin lang kita. Bakit mo ba nagawa yan? Ano ba yan? Maka-idsi ka ba talaga? Or one-sided fans ka lang? Kasi parang sala sa init, sala sa init, sala sa lamig yung dating mo eh. Idsi fans ka ba talaga? Or makabiyansi ka lang ba? Or bakit galit na galit ka kay Ido? Duda. Oh, bakit nagdududa ka? At saka pangalawa, ko lang din, dati may issue yung cap. Nalala mo yung cap, yung sombrero? Ayo. Pero hindi yun, magkaiba yun. Yung mismong likod. Oh, yun na nga, cap tapos ngayon naman chinilas. Ano sunod? 'Di ba nahuli natin yung yung cap kasi iba yung lock dito sa likod yung suot ni girl. Kasi ni Miss Sims live yun sa live, nakailang oras sa live, nakarang oras sa content si Wow Live noon. Yung lock ng sombrero naman ang pinagkaiba, yung kay Kalingap Ido, yung hila-hila, yung adjust. Wag kang ganun kasi ako. Tapos yung kay M, ang naman niya, ang slipper niyan, ang cap niya noon is yung, alam mo yung sa likod, yung may adjust na. Yun ang nakakapagtaka. Kung bakit lahat na lang ng masilip nila na pwedeng ibutas kay Kalingap Ido, talagang, ewan ko ba sa inyo? Ikaw, Joanna, hindi ko alam takbo ng utak mo kung anong klaseng alimpatakan mayroon ka. Actually, Wow Life, gano'n naman talaga ang laging may iniisip kapag one-sided ka. Parang bang parang pinaglalaruan ka. Hindi ko rin masabing one-sided yan eh. Kasi, di ba, narinig ko sa live mo kanina, ang tawag niya kay MBFF. BFF yung niya, yung caption. Ang ibig sabihin nun, doon siya kay M. Yun lang yun. Wag mo nang Joanna, wag mo nang ipagpilitan yung gusto mo kasi itong Idsi, hindi mo na mabubuwag yan, hindi mo na masisira si Ido. Yun lang yun. Hindi mo na masisira ang Idsi. Kung kailan palapit na yung birthday ni Beyonce, nag-ingay ka na naman. Kahit ano na lang pinupost mo. Nakakapagtaka lang. Sa bagay, pag Facebook kasi, ang daming sumasakay niyan. Kasi ang karamihan sa mga Facebook, mga nagko-comment dyan, yung wala pang kalam-alam sa kwento ng Idsi. Yun yun. Gigas. Pero shoutout sa mga nag-comment dyan. Basta below the belt, nag-comment kay Kalingap Ido, ipagko-content ko kayo. Yun lang yan. Ayun, yung iba naman, lalo na yung mga hindi talaga nakakasubaybay or yung mga, alam mo yun, hindi masyadong Hindi. May mga Idsi fans, lalo na may edad na, hindi na nila yun masyadong kinikilates. Basta, yung boss ang slipper, tapos kulay blue, ganon. Parang, ganon yung, yung naiisip. Talagang Itong issue na to, dapat hindi na itapik to, pero for me, dapat itapik lang para mabigyan din ng magandang paliwanag to, mabigyan ng leksyon ng isang Joanna. Paminsan-minsan kasi i-real talk nyo din yung taong yan. Yun lang yan. Actually, nung mga nakaraan talaga, hinahayaan na nga lang yan kung ano-ano mga sinasabi niya kay Kalingap Ido, nakisyo daw
inisip niya, bakit pag si Pretty Bian yung tanong tungkol kay Pretty Bian daw, niga daw agad si Kalinga Pido. Hindi naman ganon. Huwag ka na magtaka, Joanna, rin kung may mga ibang insinyans o halos lahat ng insinyans may pagdududa na sa pag-iisip mo. Yun lang yun. Kasi minsan siya, edgy siya. Tapos maya-maya magugulat ka ng kinabukasan kay Beyonce siya. Wala siyang doubt kay Beyonce. Parang yung suporta niya kay Beyonce hindi nagbabago. Hindi kailanman parang hindi nababawasan ng 1%. Yung gandang-ganda siya kay Beyonce kuno. Kuno lang kasi nagdududa na rin ako kung maka-Beyonce ba talaga yan or lang siya. Ako hindi ko naniwala na maka-Beyonce yan kasi ang tawag niya kay Im nga, BFF eh. So doon pa lang eh. So, yun na nga. Yun lang masabi ko, Joanna, hindi sa binabash kita or hindi sa inalipusta kita. Pero kailangan mo na siguro magpa-check up dito sa utak. So kung talagang ini-issue niya or kung talagang maka-M siya, 'di ba? Bakit niya inaano si Beyonce? Bakit niya iniidolo si Beyonce? Ay, hindi niya iniidolo. Akaplastikan lang yun. Or sabihin natin na, yun na nga. Kasi mahirap pagpaliwanag sa mga taong sabihin natin basag ang pula. Yun na lang. Kung hindi mo yan alam, Joanna, pakisearch na lang sa Google kung ano yung ibig sabihin ng basag ang pula. Yun lang yun. Yun na nga ang pinoproblema ngayon ni Joanna. Ultimo siya ay namumblema din siguro siya sa sarili niyang post eh. Pero sana man lang kung talagang alam mo yun, dapat malinaw yung di ba? Oo. Kasi real talk lang kung namumblema ka sa sarili mo, wag ka namang damay ng ibang tao. Hindi kasi may tao kasi na parang nasa kabilang medyo malayo lang. At saka lang kasi, nakagulat lang kasi maraming nagko-comment sa kanyang mga post kasi napunta ko niyang FB. Mas lalo siyang ginaganahan na mag-post ng mga ganong post laban kay Kalinga Pido kasi ang dami rin nagko-comment. Ang dami rin sumasang-ayon sa kanya. Magkangayon lang yun Yun. Kaya something like na sabihin ko parang sorry Joanna, pero masasabi ko ang lakas ng tama mo. Kailangan mo na magpa-check up. Ibig sabihin hindi talaga siya magka-Beyonce. Hindi siya magka-Beyonce. Kasi kung magka-Beyonce siya, hindi siya tatawag na BFF dun sa isa. Oo. Yun lang yun. Naisip ko lang alam naman natin na nagkaroon din ng issue si Iido doon kay Letter M before, di ba? Naisip ko lang. Ang problema nga natin, kung ano yung naisip natin, hindi na naisip. Diba? Naisip ko nga, diba, anong episodyo na tinanong ni Kalinga Prab about sa mga issues na yan. Tapos sinabi nga ni Kalinga Pido yun na, comment guys sa comment section kung naintindihan nyo yung ibig kong sabihin na ay alam na niya ni Beyonce. Kumbaga na ipaliwanag ninyo yung mga bagay-bagay kay Beyonce. Mas malinaw na yun kay Beyonce, ganon. So I think it's about siguro para mas klaro ang mga bagay-bagay. At saka yung tungkol kay ito lang, Joanna, ipaliwanag ko ako na lang magpaliwanag sa iyo kung sakaling mapanood mo itong upload na to. Ito na lang i-real talk kasi paliwanag ko sa iyo. Ito na lang yung pag-isipan mo, ito na yung isipin mo. Gamitin mo sana yung alimpatakan, yung utak or yung isipan mo. Ito na lang, Joanna. Kasi alam ko naman siguro na may anak na siguro to or may edad na talaga to. Nasa 50s. Nasa 50s na ba? Nasa 50s ka na, Joanna, pero yung utak mo para mga 10 taong gulang pa lang. Ito yun ilapit mo sa itsura mo yung camera ko. Ito lang yung Joanna. Hindi magtitiwala si mama at papa. I mean, yung mama at papa ni Beyonce kay Kalingap Ido kung mayroong ibang babae ang isang Kalingap Ido na kung hindi nila naramdaman na seryoso to. Kaya nga, ramdam na mga magulang, tandaan mo yan ramdam ng mga magulang ni Beyonce na seryoso si Ido kay Beyonce at natutuwa nga sila kasi 18 na yun ang kanilang anak for how many days. Kung napanood mo lang yung upload ni Kuya Bal na sinabi doon, Eds, anong plano Eds? So gito ganyan. So sabi rin ni Tatay ni Tatay Bira na bahala ka na Kalingap Ido kung ano ba, di ba? Tandaan mo yan, Joanna, hindi magtitiwala ang mga magulang ni Beyonce kung hindi seryosong tao o kung hindi seryoso si Kalingap Ido sa kanilang anak na si Beyonce. So yun. So kahit anong sira pagawin nyo, so, ibig sabihin, nagmukha lang kayong tanga, nagmukha lang kayong may tililing. Ibig sabihin, hindi ka naniwala kasi parang planado lahat yung chinilas na yun. Kasi yung chinilas na yun, in-unbox yun ni Kalingap Ido, mga August 25 daw.
And then yung fiesta na yon, yung live na yon is August 26. Diba? So, like for example, sa planado ng kampo nila na ganun yung slipper. Diba? Kasi mismo ang nagbigay kanina nasa live ko na sinabi niya na isa lang yung binigay niya kay Kalinga Pido. And then original yon. And to find out, nung nakaraan nga, yung sa practice nila Beyonce, isuot-suot pa ni Kalinga Pido yung slipper na yon. So, mali yung sinabi ni Joanna na binigay ni Kalinga Pido yung chinilas. At bakit nasabi mo, Joanna, na binigay ni Kalinga Pido kay doon sa BFF mo yung chinilas? Porket yung slipper ni Mariel ganon nga, blue, tapos boss. Kulay. Tapos pareho ng brand. Hindi naman tanga si Ido para gawin yun. Di ba kasi pwede namang bumili ka ng mga class tulad ng mga Habayanas, yung original mahal yon, pero may kabili ka din sa palengke ng mga Habayanas na lang nasa 120, nasa 90, depende sa tindahan. So ikaw, Joanna, hindi ko masabing ITZY fans ka. Wag mong anuhin niya na ITZY fans ka. Wag mo ring sabihin na one-sided fans ka or makabiansi ka. Literal na basher ka ng ITZY. Yun lang yung masasabi pero ko. She is claiming na ang lagi nga niyang tawag kay Beyonce, Pretty Vian. Pretty Vian. Tapos ang tawag na kay letter M, BFF. Wag kami, Joanna. Iba na lang. Yun lang yun. Hindi sa bastos kita, Joanna, pero magbago-bago ka na. Yun lang yun. Iniisip ko lang, sa totoo lang, iniisip ko na yung kampo nila ni M gumagawa pa ng kalokohan. Ayaw nilang... Matanong ko lang, papunta ba sa birthday ni Beyonce? Yan si Joanna? Oo, nagsusukat-sukat na nga siya ng gown sana all, nagsukat-sukat. Wag mo ang lakas mo ng loob mo pagkatapos ng mga post-post mo laban kay Kalinga Pido. Nakuha mo pa magsukat-sukat at pagpunta ka sa birthday. Sana all. Ikaw, Joanna, ha? Mananiwala na kung may talalalalalalalang. Sabi ko sa'yo, hindi kita binabash dito. Pero kung masasabi ko talaga diretsahan dito, ang kapalang mukha mo kung pupunta ka talaga. Pagkatapos ang ginagawa mo lahat dito sa ITZY. Hindi sa ITZY, kay Kalinga Pido. ITZY na rin yun. Kasi hindi mabubuo ang ITZY, Joanna, kung walang Ido. Tandaan mo yan. Masabi kong ITZY na rin yun. Bakit ang mga ITZY niyan sa'yo? Parang ako yung nahihiya Parang ako yung nahihiya sa ginagawa niya. Hindi ka nahihiya na. Pilit mo. Hindi ko sasabihin ito, pilit mo sinisira si Ido. Sabihin ko na ITZY. Pilit mo sinisira ang ITZY kasi ang ITZY hindi mabubuo ang love team na ITZY kung walang Ido. Love team noon na seryoso. Ano namang masasabi mo sa kampo nila ni M na may mga tiniling? Kasi sila lang yun doon, hindi naman sila kilala, di ba? Kaya nga, yung mga kampo na yun, kahit hindi mo patapusin yung tanong mo sa akin, huwag niya lang ipilit. Bakit sila nagpo-forward ng ganun kay Isa lang, ibig sabihin yan, gusto nilang siraan si Kalinga Pido. Gusto nilang sirain ang ITZY. Gusto nilang mang brainwash ng mga ITZY fans, ng mga ITZY nians. So mga ITZY nians, balik lang sa inyo. Stay strong. Shout out sa lahat ng ITZY nians. Stay strong, stay intact. Kung talagang solid ITZY kayo, kung may tiwala kay Kalinga Pido, huwag kayong magpaniwala dyan sa mga post ng mga kampo ng may mga tililing. May mga maya-maya, hindi ba yung hindi diretso yung pag-iisip. Huwag nyo nang ipilit kung ano bang makukuha nyo kung makasira kayong tao. Ano bang gusto nyo mangyari? Na kayo ang masunod? Ano ba gusto nyo palabasin dito? Gusto nyo masira ang ITZY? Hindi masisira ang ITZY. Kasi unang-una dito, sasabihin ko lang sa inyo, isampal ko lang sa mapumukha nyo, ito lang tandaan nyo to, sampal to sa mga utak nyo. Na pati mga magulang ni Beyonce, ramdam na ramdam ko, kinikilig sa ITZY. O hindi pa kinahiya nun? Tapos kayo sira kayo ng sira? Tapos yung iba pala dyan, malalaman ko, nagsusukat ng damit para magpunta rin sa birthday. Hello! Nasaan yung hiya mo? Pagkatapos mong magduda ng ilang beses. Pagkatapos mong magduda, sa madaling salita, real talk lang, naninira siya kay Kalinga Pido.
Oo, yun yung purpose. Kung intindihin mo talaga yung post niya, is ayun talaga yun. Kung baga gusto niyang mag-isip yung ibang mga fans, and then syempre, kapag ka nag-isip ka na ng nega, hindi, ano ba yung tong si Kalinga Pido? Pero don't worry Joanna, kasi hindi naman bastos yung mga Idsinians, hindi naman may respeto naman si Ido at saka sila ni Viancy, lahat ng mga Kalingap. Wala namang mabastos sa'yo, pero yung hiya na lang sa sarili siguro. Hindi naman, ang ibig kong sabihin din, yung kampo nila ni M, may communication din sila talaga na ano bang plano nila talaga? Manggulo? Communication sa kanino? Who? Kay Joanna, kasi ay mayroon. Paano sila nagkaroon ng ganong... Mayroon talaga communication kasi may makapagpasa ng mga ganito. Then naniniwala ka ba? Dahil si Mami A, yung sa Mami A HK, sa CC, I think may kasama siya ng CC group. Ganun. Minessage niya si Joanna regarding sa post na ganyan. Ang sabi daw, may nagbibigay daw sa kanya ng ganyan. So doon pa lang Tapos, kaya daw niya pinost kasi nasasaktan lang daw siya. Ano masasabi mo? Bakit ka nasasaktan, Joanna? Ito na lang. Kasi lagi mo sasabihin nun, Idsi ka, or sabihin makaviansi ka. Kung ikaw may tiwala ka sa Idsi, hindi ka masasaktan eh. Bakit ganon? Ikaw pa ngayon ang nasasaktan, yung mga magulang ni Viancy hindi nakaramdam ng ganyan. Kasi andun na yung nagtiwala sila sa isang Kalinga Pido. Kasi ramdam nila kung gaano kaalaga ng isang Papa Eds ang kanilang anak na si Viancy. Tapos ikaw masasaktan ng dahil lang sa mga pinagbibigay. Alam mo namang mga nagbibigay sa inyo ng mga picture o mga is ganito ganyan. Alam mo naman yung Joanna. Gamitin mo kasi utak mo. Ito talaga parang may sapak talaga to eh. Gamitin mo utak mo na yung nagbibigay sa'yo ng mga isis na yan. Basher yan ni Kalinga Pido. Diba remember mo yung naging issue nung nakaraan na about sa nagugutuman si Viancy, napabayaan. Nag-post din siya ng ganon. Nag-post din siya. I mean, mayroong isang fan ata nagtanong about kay Viancy, kay Kalinga Pido. And then si Kalinga Pido kasi ang sagot diretso. Ang sabi niya, wag masyadong OA, wag masyadong protective kay Viancy kasi paano daw maging independent yung tao. Tama, agree ako dun. Kapag lagi yung binibibi, wag daw ibibi para mas matuto pa. Tama. Napanood ko yung live ni Ido. Tapos at taray ako yun. Nag-disagree si Kalinga Pido sa part na napabayaan, nagugutuman kasi kahit ako naman si Kalinga Pido kasi lingid sa ating kalaman talaga na si Viancy, gaya ng sabi hindi niya pinababayaan. Kung tungkol lang sa pagkain, hinahatiran yan. Ito pa nga yung bulong dati ito naman mapunta sa bulong dati na alam niyo naman yung upload ni Kalingap DJ. Kay Tinay. Diba? Alam niyo yung bulong ngayon na may naghahatid ng pagkain. Yun. Alam niyo na kung sino yung naghahatid. Tapos kahit tapos Kalingap Ido, magagalit din talaga ako na sabihin parang si Viancy nangangayat, something like pinabayaan. Hindi man like sinabi nangangayat, nagugutuman. Yung word kasi nagugutuman. Ibig sabihin pag nagugutuman, napababayaan. Nagugutuman kasi na word. It's the same things, you know? Applicable yan sa mga bata na hindi pa marunong magsaing. Imposibleng magugutuman si Viancy. Nasagot na ni Kalingap Ido kasi alagang-alaga ni Kalingap Ido. Kaya nga nagtiwala yung mga magulang ni Viancy kay Kalingap Ido. Tapos ang post niya noon sa sabi niya, bakit kaya pag si Pretty Bian yung usapan or yung topic or yung may nagtatanong mag-iba daw yung mood ni Kalingap Ido. Sino ba kasi hindi mag-iiba ang mood na sabihin nagugutuman? Hindi naman yung ginugutom ni Kalingap Ido. Hindi naman yung pinabayaan. Di ba? Ano nang iisipin ng ibang mga tao? Papabaya siyang boyfriend. Alam ko naman Joanna na something like alam mo na ang Idsi hindi na matawag na love team yan. Kumbaga malalim na yung pinagsamahan nila, may something na sila. So yun lang yun. Kaya wag mo nang ipilit kung ano may hangarin mo, kung ano may ang plano mo laban dito kay Kalingap Ido. Ito na lang. Sarcastic na or sabihin natin kwentong kanto or linyahang kanto. Huwag mo na ipilit sarili mo kung may gusto ka kay Kalingap Ido kasi parang apo mo na yun, para mo ng anak. Yun lang yun. Ito na, pangalawa. Kung ang manok mo, yung BFF mong si M, huwag mo na rin ipilit kasi nagmamahalan yung dalawa. Mahal na mahal ni Kalingap Ido, si letter V, hindi si letter M, si letter V, Viancy. Basta para sa akin, ako, nagtitiwala ko kay Kalingap Ido. Mas gusto ko po yung mga ganong ugali ni Kalingap Ido. Sinabi ko din dati, pag ang seryosong tao magmahal, bigay tulo yan.
pihikan sa babae. O, di ba? O ngayon, kahit ka nakapikan sa babae, nakatagpo siya ng katapat, si fiancé. O ngayon, minahal niya ng todo, alagang-alaga. Kahit hindi pa natapos yung bahay, hatid sundo. Na alam mo, Joanna, na kung gaano kalayo yun, 1 oras daw mahigit. Hindi alam ni Joanna yun dahil hindi naman niya na-appreciate yung effort ni Kalinga Pido. Kasi puro nga siya duda kay Kalinga Pido. Hindi niya na nakikita yung mga nagagawa ni Kalinga Pido kasi ang nakikita niya yung mga pagkukulang, yung kulang. Another real talk para kay Joanna. Wag na wag kang magduda kay Kalinga Pido. Real talk lang kita. Ang pagdudahan mo, yung mismong sarili mo, yung mismong pag-iisip mo kung bakit ganyan ka. Tanungin niya minsan sarili niya. Manalaming ka, bakit ganito na yung pag-iisip ko, hindi ko na maintindihan. Parang may sapi na ako. Real talk, Joanna, magpa-check up ka. Yun na lang masasabi ko. Hindi kita binabash dito, ha. Concern pa nga ako sa'yo. Yun lang yun. Kung nagduda ka kay Kalinga Pido, iwaglit mo na sa isip mo, ang pagdudahan mo, yung sarili mo or yung pag-iisip mo. So, yun lang yun. Ayun na, sana ay hindi ko na inano si Joanna na magbago pa dahil matagal na siyang ganyan. Tuloy-tuloy na yan. Habang may buhay nagbabago naman ang tao, depende na lang yung kay Joanna. Hindi kasi nung Hong Kong days. At saka nakakatawa lang din. Di ba nung Hong Kong days? Ano? Remember mo, nung buhay pa si Kalingap Kaputpot, si Kuya Kaputpot, di ba lagi-lagi niyang kalaban kasi nga dami siyang nega or like negative about kay Kalinga Pido. Di ba? Nag-away-away pa kasi, nagsumbong siya kay Kuya Val, no? Di ba? Kasi totoo naman talaga yung ganun si Joanna noon pa man. And then nung nagkakaharap-harap na sila doon, sabi niya edgy siya or like ganyan, hindi daw totoo, nabasyo siya. Pero ngayon talagang pinatutunayan talaga niya na talaga siya kay Kalinga Pido. Puro siya duda. Ako, wag na Joanna, ang pagdudahan mo yung mismong sarili mo, yung mismong pag-iisip mo. Wow, nakasukat ka pa ng damit, nakahanda ka pa po. Iwan ko lang, kung ako hindi ko kaya magpunta sa ganon na yung taong mag-celebrate ng ganito ganyan or di ba nga tapos andun yung taong partner niya, yung boyfriend niya, andun yung taong sinisiraan mo, nakuha po mong punta talaga. Tapos sana all, Joanna. Sabi ko siya, pa-check up ka na. Medyo, pa naman, baby pink yung damit niya, gown. Sana all, baby pink. Long dress. Parang ikaw yung may birthday, Sana all, parang ikaw yung may birthday, Joanna. Off-shoulder pa ata. Wow, naka-off-shoulder pa. Sana all. Parang gusto mong daigin si fiancé, Ay, ikaw talaga, Joanna. Anyways. Ito, chinilas, yan. Puma. Puma. Anyways, basta para sa akin, lagi-lagi kong isipin, para mas ma-enjoy pa ang panonood natin sa EDC or lalo na ngayong darating na birthday ni Viancy. Huwag na kayo magduda kay Kalinga Pido. Proven and tested na yan. At lagi-lagi niyang suot yung sing-sing, guys. Kaya isa yan sa mga palatandaan nga na ayun na yun, na talagang totoo siya kay Viancy. Tsaka real talk lang din doon sa mga nagdududa kay Kalinga Pido, no? Sa lahat ng mga nagdududa kay Kalinga Pido, nagdududa na rin ako sa inyo. Baka pareho na kayong pag-iisip ni Joanna. Yun na yun. May duda na rin ako sa pag-iisip nyo. Huwag niyong sabihin sa akin, saka na lang kayo maniniwala sa isip pag matapos yung birthday ni Viancy. Yan, sabi ko sa inyo. Joanna, hindi kita binabasa. Shout out sa'yo. Kung nagduda ka kay Kalinga Pido, alisin mo na yan. Pagdudahan mo na yung sarili mo kung anong nangyari sa pag-iisip mo, sa pag-uutak mo. Hindi pa siya na lalo na sa mga one-sided fans. Ano bang hindi pa siya hindi pa niya na-realize yung mga bagay-bagay. Na every time yung mga ganyang pag-iisip pa paano makarealize niya. Kaya nga na every time na yung mismong sarili niya hindi nga niya ma-realize. I mean yung every time na nagdududa siya, lagi siyang nasasagot na ito yung totoo, yung ganyan. Pero hindi pa rin siya tumitigil. Tuloy pa rin yung pagiging buang. Wangbo. Or salamat sa tingin mo ba ganyan ba talaga siya or like gawa-gawa na lang niya yan? Siguro ko may kaya sa lahat ng mga ganyang pag-iisip, maipapayo ko lang sa inyo, seryoso, kumain ng tama sa oras, umaga, tanghali. Kasi yung iba sinasabi na magkagawa-gawa lang yun niya para sa engagement. Pero hindi talaga siya. Gawa-gawa lang niya for fame. Kasi ramdam kasi niya pag tuwing post yung gano'n, maraming nagko-comment.
Maraming naiintriga. Maraming nakisimpatiya din sa kanya. Maraming, di ba? Sorry. So, sa lahat naman nagkomento na below double sinasabi kay Papa Ed, sumanda kayo, ipagkukontent ko kayo isa-isa. So, yun lang, guys. Salamat. Shoutout, Joanna. Pagdudahan mo sarili mo, ha? Hindi si Kalinga Pido. Shoutout salamat sa mga nag-like and share.